Ang dalagang nahirang upang kumatawan sa Suzaku ay nagbalik na sa kanyang mundo. Unang hinanap ni Miyaka ang kanyang kaibigan na si Julie, subalit hindi niya makita ang kaibigan kahit saan. Kaya't naniniwala si Miyaka na si Julie ay kinuha ng mahiwagang aklat upang pumalit sa kanya. Sa takot na manganib ang buhay ng kaibigan, ipinasya ni Miyakang bumalik sa mundo ng Conan. Pagdating sa Conan, napag-alaman niya na sinalakay ng imperyo ng Koto ang ilang bahagi ng imperyo ng Conan. Hiniling ni Hotohori kay Miyaka na hanapin na ang 4 pang natitirang tagapagtanggol ng Suzaku. Una niyang hinanap si Tamahome. Kilala ko ang boses na yun! Tamahome! Miyaka! Biglang may mga mahiwagang kamay na dumukot sa dalaga. Mga kalaban sa dilim. Miyaka! Ha? Nasaan siya? Ay! Bakit mo ako kinagat? Sino kaya ang taong ito? Ikaw na nga tinutulungan, ikaw pa ang mangangagat. Hindi mo ba alam na nanganganib ang buhay mo sa mga taga-Koto? Ha? Sige, magpapaalam na ako. Ha? Biglang nawala? Sino kaya yung taong tumulong sa akin? Miyaka! Tamahome! Nasaktan ka ba? Hindi, okay lang ako. Sino kaya yung mga taong gustong gumawa sa akin ng kasamaan? Bakit nila ako gustong saktan? Yeah! Ha? Huwag mong tingnan! Noriko, ano nangyari? Hindi ko nga alam eh, nang mawala si Miyaka. At sinundan mo siya sa loob ng gubat. Ha? Parang si Miyaka ang target ng mga palaso ng pana. Totoo nga. May mga taong gusto akong mawala sa mundong ito. Ha? Anong sabi mo? Gusto akong patayin ng mga taong may gawa nito. Ibang klase ka rin, no? Kung kumain ka, parang hindi ka naligalig. Ang sabi sa akin ng mukhang bubwit na tumulong sa akin, kanina para ako pinaghahanap ng mga taga-Koto. Totoo, ang nahirang na Suzaku ay maaaring maging hadlang para sa mga taga-Koto. Wala kang dapat na ipag-alala, Miyaka. Palagi akong narito. Poprotektahan kita sa lahat ng oras. Tamahome. Tulungan mo kami! Tamahome! May mga masasamang loob na nakapasok sa bayan! Talaga? Kikita na naman ako. May konti lang akong problema nga ayusin. Hindi ako magtatagal. Sige. Naman, mas mahalaga talaga ang pera para sa kanya kaysa sa akin. Miyaka, wala ba tayong pwedeng gawin para mabago ang kagahaman niyang si Tamahome sa pera? Hindi malaking pera ang hinihingi kapalit ni Tamahome. Sa katunayan nga ₱30 lang. Pakyaw na. Ha? Hindi ka kaya malugi sa ginagawa mong yan? Alam mo bang bigas lang ang mabibili nun? Kulang pa para sa ulam.
Isa siyang mabuting tao. Hay nako, kung mabuti talaga siyang tao, hindi siya hihingi ng kahit anong kapalit sa kabutihan ginagawa niya. Napakaliit na halaga lang naman ang hinihingi niya. May kapalit pa rin! Buhay naman niya nakataya tuwing humihingi kami ng tulong sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan. Saan ba niya dinadala ang mga perang kinikita niya? Ano kayang nagtutulak sa kanya para kumita ng pera? Kung alam ko lang sana. Ha? Baka magising sila. Tamahome. Saan kaya pupuntang taong yun ang aga-aga pa? Alam ko na! Noriko! Noriko, gumising ka! Gumising ka, Noriko! Ano ba? Alam ko na! Noriko! Aba, ikaw pala yung Tamahome. Pauwi ka na ba? Opo, kayo, kamusta na po kayo? Mukhang sa baryong ito nakatira si Tamahome ah. Mukha nga. Isipin mo, dito sa baring to siya pinanganak at lumaki. Wow! Ang saya-saya ko! Nakakaawang bata. Miyaka. Ha? Ha? Kuya! Kuya! Choy! Lani! Chichi! Yurin! Kamusta na? Nagpakabait ba kayo? Oh! Iba naman ang biro! Ngayon ko lang siya nakita na ganito kasaya. Tay, nandito na ako. Yan ang Tamahome na hindi ko pa nakikilala. Tamahome. Kamusta na po ang pakiramdam niyo, Tay? Tingnan niyo, may dala akong pera para sa inyo. Mabuti na ang pakiramdam ko, anak. Malaki ang naitutulong sa akin ng kapatid mong si Choy. Choy, salamat ah. Pero kuya, ang mga pananim natin, hindi masyadong maganda ang lagay. Di bale, may dala akong pera para may magastos kayo. Tamahome, natutuwa naman ako at hanggang ngayon ay inaalala mo pa rin kami. Pero panahon na para isipin mo naman ang iyong sarili. Wala ka pa bang napupusuan? Meron ah. Kaya lang, kasi... Sige, kailangan ko nang umalis eh. Choy, ikaw nang bahala sa mga kapatid natin ha. Alis ka kagad, kuya. Huwag ka munang umalis! Chichi, dadala na lang kita ng manika pagbalik ko. Ayoko! Gusto ko ikaw! Chichi, alam mo naman kung bakit kailangan kong umalis at malayo sa inyong apat, di ba? Kailangan kong kumita ng pera dahil gusto ko kayong mapasaya. Di bale, konting panahon na lang ang pagtitiis nating lahat, pangako. Mabuti pa, bayaran nyo na lang ako. Ha? Murang-mura lang! Ginagawa niya yun para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Isa nga siyang dakilang anak. Chichi! Ha? Chichi, sumagot ka! Anong nangyari sa kanya? Meron siyang lagnat. Napakataas. Kumuha kayo ng tubig at pamunas. Kailangan bumaba ang lagnat niya. Apo! Kailangan din natin na maraming kumot para hindi siya malamigan matapos mapunasan. Opo! Kumuha ka ng tubig. Ilagay mo sa baso para mapainom siya ng gamot. Oo. Bumaba ng lagnat niya. Yaka, Ha? bakit mo nga pala ako sinundan, ha? Nakikita mo pa rin ako? Anong akala mo sa akin, bulag? Kuya, siya na ba yung sinasabi mong mapapangasawa mo? Ano bang sinasabi mo dyan, bata ka? Magtatapos pa lang ako sa high school, ano? Naman! Kunwari lang ang mga yan. Malayo na rin ang narating ng relasyon ng dalawang yan. Malayong malayo na, tatang. Pwede ba, Noriko? Huwag kang nagbibiro ng ganyan. Pahamak. Si Tamahome? Namumula?
Kuya! Tamahome, ikaw munang magbantay sa kanya. Kukuha lang ako ng tubig. Miyaka, Ha? maraming salamat ha. Ang dalagang kumakatawan sa Suzaku, nag-iisa na ngayon. Ang pakiramdam ko tuloy, parang ako nang napangasawa ni Tamahome. Ha? Teka, ano bang sinasabi ko? Paano ko nga pala siya magiging asawa? Hindi nga niya ako kinikilalang girlfriend. At isa pa, isa lang siyang tauhan sa loob ng aklat. Ito ang importante. Ang aklat ng langit at lupa para sa Suzaku na ibinigay ng matandang si Taikun kay Hotohori. Malalaman dito kung paano makikita ang iba pang tagapagtanggol ng Suzaku. Tama! Hindi ito ang panahon para maging sentimental. Kailangan kong makita ang 4 pang natitirang tagapagtanggol at mailigtas si Julie. Pare, isang mongha at may nakamaskara pa? Ikaw nga ba? Ang kumakatawan sa Suzaku? Biglang sumulpot ang isang lalaki at kinausap ang Suzaku sa may batis. Ang lalaki ay isang mamamatay tao. Mamamatay tao? Si Miyaka! Bakit, Tamahome? Sandali! Teka, ano bang kasalanan ko sa iyo? Tamahome! Tama na! Ang galing nun ah. Siya yung mamang tumulong sa akin na mukhang bubwet. Ikaw palang nagsabi kay Miyaka na mapanganib ang buhay niya sa kamay ng mga taga-Koto. Sino ka ba? Teka, tao ka bang talaga? Huwag mo ko insultuhin! Isa akong mongha na gumagala sa daigdig. Dinalaan ko na kayo, hindi ba? Dapat sana nag-ingat na kayo sa pagkilatis kung ang taong kaharap nyo ay kalaban o hindi. Naiintindihan mo ba yon, Tamahome? Ha? Oo nga pala. Maraming salamat sa ginawa mong pagpapaalis sa mga kalaban, ha? Masyado pang maaga para mo ako pasalamatan. May isa pa pala akong babala na ibibigay sa inyo. Nahirang na Suzaku, mula ngayon, kailangan ikaw na responsable para sa iyong sarili. Responsable? Dahil kung hindi, ibang tao ang magbabayad para sa iyong maling gawain. Naloko na. Ang mga kapatid ko, nasa panganib. Yan na nga ba sinasabi ko eh? Hindi. Ibang taong magbabayad para sa akin. Ang pamilya ni Tamahome. Nilagay ko sa panganib ang pamilya ni Tamahome. Teka, sandali lang! Kuya! Tulungan mo kami! Kuya! Ah! Ah!
ka, mahal na Suzaku. Kung nais mo silang mailigtas, kailangan mo mawala sa mundong ito. Ngayon, lumapit ka sa akin. Hindi na siya naawa sa mga bata. Pati na sa may sakit na matanda. Miyaka, huwag kang lumapit sa kanya! Ang tagapagtanggol ko mukhang bubwit. Wala nang tali. Tumabi kayo! Isa siya sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Kuya! Kuya! Ako na kami! Saan ka pumunta? Ngayon, sasabihin mo sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Sabihin mo sa amin kung ilan pang katulad mo ang ipinadala ng taga-Koto para saktan si Miyaka. Sabihin mo! Tabi kayo! Naramdaman mo rin ang dumarating na panganib? Aba, kung ganun, magandang balita yan, Tamahome. Nako, baliwala yun. Ano ba naman kayo? Ba't hindi nyo man lang ako inalala? Magantay lang kayo. Malapit na kayo matalo. Kapag dumating na ang dalagang hihirangin namin upang maging seryo. Nahirang na seryo? Anong ibig mong sabihin? Ano? Sabihin mo! Isa ka rin palang tagapagtanggol ng Suzaku. Pangalan ko'y Chichiri. At hindi ako mukhang bubuwit. Sandali, nakalaylay na yung balat mo sa iyong muka. Sigurado ka bang okay ka lang? Baliwala to. May isa pa akong mukha. Nakita mo na rin ang pang-apat. Ang galing mo, Miyaka. Ha? Kaya lang kakaiba siya, hindi ba? Pareho lang naman tayong kakaiba eh. Salamat, nakita ko na rin ang ika-4. Kaya lang... Kuya! Tama na, Chichi. Wala nang gagambala pa sa inyo mula ngayon. Wala nang kalaban. Tamahome? Patawarin niyo sana ako. Kasalanan ko kasing lahat. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ikinararangal pa nga namin at binisita kami ng nahirang na Suzaku. Pero... Huwag kang mag-alala. Hindi mo naman kasalanan eh. Meron din bang parehong alamat ang imperyo ng Koto gaya sa atin? Nang mabalitaan nila ang tungkol sa dalagang nahirang upang maging Suzaku, sinimulan din nila ang paghahanap sa dalagang hihirangin upang maging Seryu o Asul na Dragon. Kung gano'n, naniniwala din sila na ang mahihirang na Seryu ay magiging makapangyarihan din gaya ng Suzaku kapag nakuha na niya ang kapangyarihan ng Asul na Dragon. Tama ba ako? Tama yun, kasi yung matandang si Tycoon ay nagpamahagi ng mahiwagang aklat ng langit at lupa sa 4 na pangunahing puntos ng kumpas. Tulad ng nakuha mo, Miyaka. Pero malayo yatang mangyari na may makuha pa kayong tulad ko sa aming mundo. Maliban na lamang kung... Ha? Si Julie? Oo nga pala, si Julie. Paano kung napunta siya sa imperyo ng Koto? Tapos, siya ang hirangin upang maging seryo. Check na magiging kaaway ko siya. Teka nga, Miyaka, may sakit ka ba? Bigla kang namutla. Okay lang ako, wala akong sakit. Siya nga pala, may importante lang akong gagawin sandali. Babalik din ako kagad. Miyaka! Kailangan may magbayad para sa iyong mga pagkakamali. Kailangan kong pumunta sa imperyo ng Koto. Si Julie, kailangan ko siyang makita. Wala nang dapat magbuwis pa ng buhay o manganib ng dahil lang sa akin. Hindi ako papayag na mangyari ulit ang mga nangyari kanina. Kaya ngayon, kailangan kong lumakad mag-isa. Tinahak ng nahirang na Suzaku ang daan patungo sa Koto. Hindi niya kasama ang kanyang mga tagapagtanggol.
Ang nahirang na Suzaku ay may 7 tagapagtanggol. Isa na rito si Tamahome. Si Tamahome ay umuwi sa kanilang bayan upang bisitahin ang kanyang mga mahal na kapatid at ama. Sa kasamaang palad, inatake ng mga masasamang loob ang kanyang pamilya. Bagamat ang kanilang tunay na pakay ay ang nahirang na Suzaku. Iniligtas sila ng isang monghe na nagngangalang Chichiri. Napag-alaman ni Miyaka na si Chichiri pala ay isa ring tagapagtanggol ng Suzaku at siya ang ika-4. Sinumpa ni Miyakang hindi na muling idadamay ang ibang tao, lalo na ang pamilya ni Tamahome sa kanyang suliranin kaya. Patawarin niyo sana ako. Ipinasya niyang lumakad ng nag-iisa upang hanapin si Julie sa imperyo ng Koto. Ang pagtatagpo. Si Hotori, ang emperador ng Konan, ay mariing nagdasal para sa kaligtasan ng nahirang na Suzaku. Kakaibang nararamdaman ko. Sana'y walang nangyayaring masama kay Miyaka. Suzaku, aming tagapagtanggol. Nakikiusap ako na kalingain mo ang aming imperyo. Pati na rin si Miyaka na magliligtas sa imperyong ito balang araw. Miyaka, kung malaya lamang sana ako. Gaya ni Tamahome at Noriko, lalagi ako sa iyong tabi sa lahat ng oras para pangalagaan ka. Sana'y ligtas ka. Ang tagal naman niya. Nasaan na kaya nagpunta yan si Miyaka? Ganon talaga kami mga babae. Ano ka mo? Kami lang nakakaalam nun. Kasali ka doon? Teka, sandali. Pinanggit ni Miyaka ang pangalang Julie bago siya lumabas. Sinong Julie? Ang pagkakaalam ko, nakikinig lang siya sa atin kanina. Tapos parang bigla na lang nagbago itsura niya. Julie, nang una ko makilala si Miyaka, may kasama siya. Posible kayang nasa mundong itong babaeng yon? Hindi maaari. Tamahome! Noriko, ikaw munang bahala sa pamilya ko. Sandali! Ginawa pa akong ilaw ng tahanan. Alis din ako, titignan ko kung ano nangyayari. Ha? Sa Koto ba ka mo? Opo. Doon ang daan. Pinakamabilis kung dadaan ka sa loob ng gubat. Kailangan kong makalayo ng husto kay Tamahome para hindi niya ako masundan. Maraming salamat. Miyaka! Miyaka! Ano? Tinuro niyo pinakamabilis na daan? Oo. Sige. Nakakatakot naman pala dito. Huh? Anong gagawin ko? Alam ko na! Magkukunwaring patay! Ha! Mali! Para nga lang pala sa mga oso yun! Kailangan isipin ko mabuti na puno ako. Ang hirap ko naman kumbinsihin! Tamahome! Ha? Hindi. Sinabi ko nang hindi ko na sila ilalagay sa panganib. Sige, humanda ka ngayon. Mataba ka pa naman at mukhang masarap. Kakainin kita ngayon! Ay! Ang totoo niyang vegetarian ako!
Nasaktan ka ba, Miyaka? Itigil mo na yan. Itigil mo na paggawa ng delikadong bagay dahil sa akin! Bakit, Miyaka? Alam mo namang hindi kita pwedeng hayaang mag-isa. Tingnan mo nga, kung hindi ako dumating baka napahama ka pa. Ibang tao ang magbabayad sa iyong mga pagkakamali. Mahirap para sa akin. Hindi ko na kaya. Pwede ba iwan mo na lang ako mag-isa? Hindi mo na ba ako gustong makasama? Nung mawala ka, halos mabaliw ako. Hay, Miyaka, kung alam mo lang ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. At ngayon, hindi ko na maisip ang mabuhay sa mundong ito kapag nawala ka. Lalagi ako sa iyong tabi. Huwag mo na akong iwan pang muli, Miyaka. Nakikiusap ako. Tamahome. Bakit ganitong nararamdaman ko? Hindi ba't itong gusto kong mangyari? Alam kong ipagtatanggol niya ako at ibubuwis ng kanyang buhay para sa akin. Pero paano naman ang kanyang ama't mga kapatid? Anong magiging buhay nila kapag may nangyaring masama kay Tamahome? Mahal na mahal ko siya. Hindi ako papayag na magpatuloy pang ganito. Patawarin mo sana ako sa aking gagawin. May sakit ka ba, Miyaka? Nasugatan ka ba? Hindi ako nasugatan. Ang totoo niyan, nanghihina lang ako sa gutom. Miyaka. Hindi na nga ako makagalaw lalo pat alam kong marami panganib sa paligid. Sigurado ka ba? Teka, pwede mo ba akong tulungan? May naiwang bag ng candy na nakasabit sa kabayo ni Noriko. Pwede mo bang kunin yan para sa akin? Pangako, hihintayin kita dito. Alam mo naman, kailangan ko mga yon. Hindi ako aalis. Basta, dito lang ako. Sige. Huwag kang aalis dyan ha. Babalik ako kagad. Kailangan kong makita si Julie. Kaming dalawa lang makakaayos ng gulong ito. Patawarin mo ko, Tamahome. Sabi ko na nga ba walang bag ng candy dito. Naisaan niya ako. Mag-isa siyang pupunta sa koto ngayon. Susundan ko siya. Tamahome, iiwan mo na lang ba basta ang mga kapatid mo? Kuya! Kuya, mag-iingat ka. Tamahome, Noriko, bumalik ka sa palasyo at sabihin mo sa emperador ang nangyayari dito. pero sigurado ka bang? Alam mo, Noriko, mahal ko ang aking pamilya at hindi ko sila pababayaan. Binigay ko sa kanila ang lahat ng aking pagmamahal at panahon para lamang makita ko silang maligaya. Alam kong gusto rin nilang makita akong maligaya. Kaya nang dumating si Miyaka, alam kong siya lang ang babaeng makakapagpaligaya sa akin.
Mahal ko siya. Gagawin ko ang lahat. Kahit buhay ko pa ang kapalit, Noriko. Tamahome. Huwag kang malungkot. Makasarili nga ang dahilan kaya ginagawa ko ito eh. Hindi ko naman sinasadyang mangyari ito. Siguro galit na sa akin si Tamahome. Kaya lang, ginagawa ko rin to para kay Julie. Nandito na ako! Ha? Pwede hong makahingi pa ng kanin? Aba, ang lakas mong kumain. Sigurado ka bang ikaw nahirang ng Suzaku? Oo, sigurado. Tingnan mo, ang aklat ng langit at lupa. Hayaan mo na siya, mahal ko. Oo na, basta sinabi mo. Ang ganda naman ng samahan nyo. Bagong kasal lang kami. Tamahome. Oh, ikaw nang bahala sa kanya. Oo ba? Maswerte ka at may natsyempo ang kang papunta malapit sa karatig bayan ng Conan. Oo nga, maraming salamat po sa lahat. Oo nga pala, pwede ho bang makahingi ng isang pabor? Oo ba? Kapag may dumating ho ditong lalaki na nagngangalang Tamahome at hinahanap ako, pakisabi na lang sa kanya na, Ano? Pumunta si Miyaka sa koto ng nag-iisa? Opo, patawarin niyo po kami, kamahalan. Hindi na namin siya napigilan. Ihanda ang kabayo ko. Kamahalan, ano po ba ang binabalak niyong gawin? Ibabalik ko dito si Miyaka. Hindi po maaari. Ang isang katulad niyo ay hindi maaaring pumunta sa bayan ng kalaban. Pero paano kung may mangyaring masama kay Miyaka? Huminahon po kayo, kamahalan. Pag itinuloy ninyo ang inyong binabalak, tiyak na magkakaroon ng digmaan. Nauunawaan ko. Mali ang aking inasal. Magbigay na lang po kayo ng utos sa ating makawal na ibalik dito ang kinatawan ng Suzaku. Ikaw si Tamahome, hindi ba? May babaeng nag-iwan ng mensahe para sa'yo nung isang araw. Isang babae. Malamang si Miyaka yon. Ang sabi niya, huwag ka raw mag-alala at hindi siya mapapahamak. hindi ako mapapahamak. Hayaan mo na lang ako mag-isa. Bakit, Miyaka? Bakit mo sinasadyang umiwas at umayo sa akin? Ito na ang hangganan. Photo na ang nasa likod ng mga pader na yan. Talaga? Maraming salamat po. Nandito na rin ako sa wakas. Pero hindi ko pa rin alam kung nandiyan nga si Julie. Basta gagawin kong lahat para makita ko siya. Magandang araw sa inyo! Teka, Bini-Bini, may mga papeles ka ba? Kailangan ko po ba yon? Ipakita mo na. Sandali, tingnan mo ang suit niya. Tama ka. May nakapagsabi nga sa akin tungkol sa dalaga nagmula sa ibang mundo. Maaaring siyang hirangin para maging seryo. Sabi na nga ba hindi pa rin nila nakikita si Julie. Oo, ako ngang nahirang upang maging seryo. Kaya paraanin niya na ako. Sandali, patunayan mo muna! Tingnan niyo! Nilulusob na tayo ng mga Kastila! Niloloko mo lang kami! Ano nangyari? Buti nga sa inyo. Sino kaya siya? Aso ng kanyang mga mata. Patawad, General. General? Hindi po kami makagalaw. Isang mahiga.
Napakababang uri. Tinalo niya ang ginawa ko. At sino naman ang dalagitang yan? General, siya raw po ang nahirang upang kumatawan sa ating seryo. Kakatawan sa seryo? Napakaswerte ko naman. Matagal na kitang hinahanap. Kawal, bumalik ka sa palasyo at ibalita mo sa emperador na dadaling ko sa kanyang harapan ang hihiranging seryo. Naku, naloko na. Hindi. Salamat na lang. Nagpunta lang ako dito para hanapin ang kaibigan ko. Sa susunod na lang. Nasaan ang mga papeles mo? Wala akong dala. Bitiwan mo nga ako. Tamahome, Parahanin niyo ako kung hindi sasaktan ko kayo. sinundan niya ako hanggang dito para lamang ibalik sa Conan. Dali niyo ako sa emperador. Ngayon din. Hindi niya dapat malaman na nandito ako. Baka malagay na naman siya sa panganib pag nangyari yon. Kailangan kong makaalis na dito agad. Nang hindi niya nakikita. Ano ba? Parahanin niyo na ako, sabi eh. Pasensya na kayo sa kaibigan ko, ha? Hindi niya alam ang ginagawa niya kasi medyo nakainom siya ng marami. Chichiri, alam mo bang... Shh! Kamaingay! Narinig ko kanina na makikipagtagpo si Miyaka sa emperador ng Koto. Ano? Hindi tayo dapat sugod lang ng sugod. Hayaan mo, akong bahala. Naku, ano ba itong napasok kong gulo? Magaling. Ikaw pala ang dalagang kakatawan sa seryo, gaya na nakasulat dito sa aklat. Ibang-iba naman ang itsura ng emperador nila kaysa kay Hotohori. Sigurado ka bang siya nga ang dalagang nabanggit? Yan ang sinabi niya kanina, kamahalan. Wow! Ang super pogi niya! Pinipigilan siya ng mga kawal kanina, kaya dinala ko siya dito. Magaling, General. Ngayon, nasa atin na siya. Hindi na tayo matatakot pa sa kanilang nahirang na Suzaku. Ngayon, sigurado akong luluhod at hihingi sa akin ng awa ang kanyang makisig at batang-batang emperador ng Conan. Uwi mong sinabi mo! Ha? Maaaring kalaban mo nga siya, pero hindi mo siya mapapalhod sa iyong harapan. Hindi mo pa nakikilala ng gusto si Hotohori. Hotohori? Salamiya! Kamahalan, may isa pa ho kung nais na ipakita sa inyong harapan. Si Julie? Miyaka? Julie? Ligtas ka! Julie! Natagpuan din kita! Miyaka, akala ko nakabalik ka na sa ating mundo. Oo, pero bumalik ako dito para hanapin ka. Hindi kasi kita makita sa pambansa aklatan at sa bahay niyo. Inisip ko na kinuha ka na rin na aklat papunta sa kanilang mundo. Mabuting ligtas ka. Ibig mo sabihin bumalik ka lang para hanapin ako? Magkaibigan tayo. Salamat, Miyaka. Naniniwala ako sa'yo. Maraming salamat! Sino ba sa inyo ang totoong kakatawan sa seryo? Ang aklat ng langit at lupa para sa Suzaku. Ano? Hindi nila napansin nang pinulot ng general na may asul na mata ang aklat.